Isa pong eksperto ang nagsabi na huwag daw tayong magulat kung biglang pumalo sa $4 sa XRP ngayong linggo. Oo, tama po ang narinig ninyo. Mula po sa kasalukuyang presyo na nasa $2.77, possible raw itong umakyat ng halos 50% sa loob lamang ng ilang araw. Ngayon pong July 2025, habang si Bitcoin ay abala sa pagbasag ng kanyang all-time high, si XRP naman po ay unti-unting umaakyat at pinupukaw ang atensyon ng mga traders at investors. Pero bakit nga ba may mga nagsasabing posibleng sumabog ang presyo ng XRP sa loob ng linggo? Anong mga dahilan ang nagtutulak sa prediction na ito? At paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto traders? Kaya yan po ang ilan lamang sa mga katanungan na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, magsimula po tayo sa kasalukuyang sitwasyon. Ayon po sa ulat, si XRP ay kasalukuyang nasa presyo na $2.77. Matapos po siyang tumaas ng higit 7% sa loob ng isang araw. Kaninang umaga ay umabot pa raw siya sa $2.96 bago siya bahagyang bumaba. Yan, bahagyang bumaba. Ang ganitong paggalaw ay sobrang significant dahil ito na ang pinakamataas na presyong naabot ni XRP sa loob po ng 4 na buwan. Huling beses siyang nasa ganitong antas ay noong unang linggo ng March. Kaya naman maraming analyst ang nagsasabi na mukhang papunta na siya sa bago niyang all-time high. Ngayon ay posible ba talagang umabot ng $4 itong si XRP? Ayan, ayon po kay Ginong Farina, isang kilalang analyst, ang pag-abot ni XRP sa presyong $4 ay hindi posible. Malaki raw ang tsansang mangyari ito biglaan. Kung mangyayari ito, lalampasan ni XRP ang dati po niyang record na $3.84 na kanyang naabot noong January 2018. Ibig pong sabihin, kung umakyat si XRP sa $4, lalampas po siya sa kanyang all-time high sa unang pagkakataon sa loob ng 7 years. Ayon po kay Ginong Farina, hindi raw ito mangyayari ng dahan-dahan kundi sa isang biglaang pagputok or pagsabog na posibleng resulta ng FOMO or fear of missing out. Ngayon ay ano naman po ang kinalaman ni Bitcoin dito? Habang si Bitcoin ay pumalo na po sa presyong $118,000, binubuksan po nito ang pintuan para sa mga altcoins tulad ng XRP na magkaroon po ng sariling spotlight. Sa loob po ng isang linggo ay nakapagtala po si XRP ng 25% na gain. At ayon po sa Alt Season Index, wala pa tayo sa altcoin season. Ibig sabihin ay kung ganito na po ang performance ni XRP ngayon, paano pa kaya kapag nagsimula na talaga ang altcoin rally? Ang index score ngayon ay nasa 28 out of 100. Ayan, at ang ibig sabihin nito ay si Bitcoin pa rin po ang nangingibabaw. Ngunit ang pag-angat po ni XRP kahit wala pa tayo sa altcoin season ay malinaw na sinyales na malakas po ang kanyang momentum. Ngayon ay may tsansa ba na si XRP na malampasan ni XRP si Ethereum? Ayan, may ilang mga analyst na nagsasabing kung magpapatuloy po ang kasalukuyang momentum ni XRP, baka masapawan pa niya si Ethereum sa rankings. Ayan, sa sobrang lakas ng galaw ni XRP, ilang analyst po gaya ni Alex Cobb ay naglabas ng kanyang hula or prediction na baka umabot pa siya ng $22.50 bago po matapos ang taon na ito. Oo, $22.50. Isang presyo na halos 8 times na mas mataas sa kasalukuyan. Ngayon ay ano naman po ang papel ng RLUSD at ang Ripple partnerships? Ayan.
Dagdag pa sa positibong pananaw ay ang mga bagong developments ni Ripple, ang kumpanyang kaakibat ni XRP. Isa na dito ang partnership nila sa BNY, isang malaki pong bangko sa Amerika. Layunin po ng partnership na ito na gawing mas efficient ang mga financial transactions. Bukod dito ay sinusubukan din ni Ripple na makakuha ng bank charter at isang Federal Reserve Master Account upang mapalawak ang paggamit kay RLUSD na isang stable coin na nag-ooperate po sa XRP ledger. Si RLUSD na ngayon ang ikawalo. Ayan, or pang 8 na pinakamalaking stable coins sa mundo. At ginagamit si XRP para sa transaction fees nito. Yan, dito naman po tayo tungkol sa XRP ETF. Yan, isa pang dahilan ng hype ay ang usap-usapan po tungkol sa XRP ETF. Ang kumpanyang ProShares at iba pa ay nagsimula ng mag-launch ng kanilang futures-based XRP ETF nitong July. Sa ngayon ay may higit 10 na spot ETF applications na inihain sa SEC. Kapag naaprubahan po ito, asahan natin na mas maraming institutional investors ang papasok dito kay XRP. Yan, dito naman tayo sa mga whales. Ano naman ang ginagawa ng mga whales? Ang tinatawag po na whale accumulation ay patuloy din na tumataas. Ayon po sa datos ay merong 2,742 wallets na may hawak ng kabuuang 47.3 billion XRP. Ang ganitong dami ay nagpapakita ng matinding kumpiyansa mula sa malalaking investors na ang presyo po ni XRP ay tataas pa. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders. Ngayon ang tanong, ayan, ay ano po ang epekto nito sa atin? Simple lamang po. Kung hawak mo na sa XRP ay magandang balita ito syempre. May posibilidad po na dumoble or higit pa ang kikitain natin dito kung sakaling magkatotoo ang mga prediction. Pero kung hindi ka pa hindi ka pa nakapasok, ito na ang panahon para pag-isipan mong mabuti. Huwag pong padalos-dalos pero huwag mo ring hayaang ma-miss out mo ang opportunity kung naniniwala ka po sa project na ito. Para po sa mga traders na naghahanap naman ng short-term swing, magandang bantayan po ang galaw na XRP sa loob ng linggong ito. Maaari pong magkaroon ng biglaang pump at saka profit taking. Kaya't mahalaga po ang tamang entry at saka exit strategy. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ang sitwasyon ngayon ay parang perfect storm para kay XRP. Nasa likod siya. Yan, nasa likod niya ang malaking support mula sa mga whales. May mga positive developments sa technology at saka partnerships at may posibilidad ng ETF approval. Kapag pinagsama-sama natin ito, hindi malayong mangyari ang $4 or higit pa na price target. Pero paalala lamang po, kahit bullish ang market ngayon, wag po nating kalimutan na may risk pa rin ang crypto. Kaya gamitin po natin ang tamang research, risk management, at wag po tayong basta-basta sumabay sa hype ng walang plano. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.